Ngayon, panahon na po ninyo. Ako na nagsabi sa inyo. So ito po mga kababayan. Sa mga naririnig nyo nung sinabi nyo meron. Sa mga naririnig. Ito po yung pruweba. Mura po kag tinuod. Sabi ni Tao, Kawatan TV. Okay lang yan, Kawatan din naman idol mo. Pareho lang kayo. Sabi ko, kadugay na ni mo nag-vlog, sub ni mo pang 3 months lang. At least maraming naniniwala. Ikaw, may naniwala ba sa'yo? Sabihin natin, pareho lang din tayo vlogger, pero mas marami pa rin naniniwala at nanonood sa akin. Di ba? Kasi hindi ako fake news. Bago ko sasabihin dito, may ebidensya dito. Katulad lang nito. Tawagin na lang natin itong si Tio. Ito, pangalan niya dito ay ito si Tio, Tio Moreno. Si Tio Moreno, no, isa sa mga nagsabi na ebidensya na nagbabayad daw ang Congress, no, ng 150 million per pirma para ipa-impeach si Sara. So ito po, pakinggan natin na. Sa mga naririnig nyo nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Based on what we've heard, Ayan na. Umpisa pa lang, sinungaling na. Ang sabi, kaya kinasuhan si House Speaker Martin Romualdez, makukulong na dahil nagbayad daw ng 150 million per pirma ng mga congressman para i-impeach si Sara. Pero ang witness na nagsalita, based on what we've heard. Ayan, Ma'am Euphemia, ako maraming salamat sa yung $20. So first sticker, thank you so much ang paboy na mano. Umpisa pa lang, ang sabi, based on what we've heard. So ibig sabihin, chismis. Ito ba yung sinasabi niya? Based on what we've heard. Ito pakinggan natin Sa mga naririnig nyo nung sinabi nyo meron kapalit. Sa mga Dito pa nga lang sa nag-interview, ayon sa mga naririnig nyo. So ibig sabihin, maritisan lang. Sa mga naririnig nyo nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? based on what we've heard, Based on what we've heard, putang ina dito pa nga lang eh. Chismis lang. Based on what we've heard. Sunod. I'd like to make a disclaimer. This is only allegedly. Yes. Putang ina. I'd like to have a disclaimer. This is only allegedly. So ibig sabihin, Hershey, kwentong bayan, kwentong barbero, kwento mo kay Bato. Putang ina, ito ba yung pinapaniwalaan ninyo si Tio Moreno? Panoorin nyo sa Twitter, ang laki ng titi nito. Laging nagpapalabas ng abs. Laging nagpapabakat ng titi sa Twitter. Tapos paniniwalaan ninyo, puro kabaklaan. Based on what we've heard. And I would like to have a disclaimer because this is allegedly. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Puro kabaklaan. Sa Twitter, panoorin nyo sa Twitter. Ang laki ng titi niyan, puro pabakat. Tapos pumasok pa sa politics po. Tang-inang yan. Tanong ko, ito na ba yun? Based on what we've heard. And I would like to have disclaimer, kasi this is allegedly. No, you keep saying, I don't report news. Yeah. This is commentary. Yeah. We're also curious. That's why I don't wanna have it used against the program or us, Yes, the two of I us agree. here. But yeah, based on So, ang gusto niyang mangyari, parang sa sa Showtime na, the views and opinions of the candidates do not reflect to the views and opinions of the host, the show, the management, and the network. Kasi sa kanya lang daw narinig. Based on what I've heard or what we've heard, Eto na ba yun? we've heard 150 million What? per
signature. Based on what we've heard, 150 million per signature. So, what we've heard, ilabas ninyo yung ebidensya na mismong may cheque, yeah? may perang diniposit, may resibo, may conversation, or maskin audio recordings. Kasi ang audio recordings, pwede naman nating tawag dun analisahin, pwede nating intindihin kung boses ba talaga ni Romualdez yan, boses ba talaga yan ni Dan Fernandez, ni Barbers, ni sino pa? Ni Abante, di ba? Alam mo, Ma'am Desiree Lorenzo, alam mo sa totoo lang, Ma'am, tama. Alam nyo, mga DDS, wala na kayong masabi. Di ba? And ano would you know the composition of this 150 million? Is this cash or and programa ba to? Ano tong 150 million? Actually, it's AKAP and AX. And So, AKAP and AX daw. Doon daw binibigay yung 150 million. So, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyong lahat. Ha? Based sa sinabi niyang AKAP, sa AKAP, wala akong knowledge dyan kung ano yung AKAP. No? Pero sa AX, meron po ako. Bakit? Ganito po kasi yan. Yung sinasabi nilang AX, no? So, i-research natin anong ibig sabihin ng AX ng gobyerno. No? So, mag-research tayo para hindi tayo masabihang fake news, hindi tayo sabing gawa-gawa ng kwento. So, AX. DSWD meaning. So, ang ibig sabihin po ng AX, ayan po, the assistance to the individual in crisis situation is a program by the Department of Social Welfare and Development or DSWD help people and families in crisis. So ngayon, saan ito nanggaling ang pondo ng AX? Sa DSWD. So sino nga ba ang nasa likod ng AX? Si Amy Marcos. Si Amy Marcos. Yan po ay pondo at programa ng DSWD na instead ipasok sa programa ng Porpis, ipasok sa programa ng may mga pangangailangan ang mga senior citizen, kinuha ni Amy ang pondo at nilagay niya sa AX. Na ibig sabihin ay individual in crisis situation or assistant to individual in crisis situation. So sino ang nasa likod niyan? Si Amy. So ngayon, Amy Marcos. So ngayon, ang laki po ng pondo na instead mapasok sa DSWD, sa mga senior citizen at sa Porpis, na kung saan kinuha at nilagay ginawang pondo sa AX. Yeah? Higit 20 billion kung totoo yan na naman sila kukuha ng ganyan kalaking pera. Dito daw kinukuha sa AKAP at sa AX. So ngayon, nung una, ang sabi ni Amy Marcos, galit na galit ako sa mga pipirma. No, di ba may pinapapirmahan noon na sinasabi nilang People's Initiative. Galit na galit ako sa mga kongresista na pipirma pagdating sa People's Initiative. Kasi pag naaprubahan ang People's Initiative, mawala ang Vice President, mawala ang Vice Mayor, mawala ang Governor, Vice Governor, ang matitira lang naman ay Mayor, Congressman, Prime Minister, President. So, wala nang saysay si Sara. So, yun po ang tinatawag na People's Initiative or PI. So, galit na galit si Amy. So, ngayon, bakit may issue patungkol sa pera ng AX na kapag pumirma ka na ma-impeach si Sara, meron kang makukuha sa AKAP at sa AX na 150 million na tumataginting. So, ngayon, sino ba ang nasa likod ng AX? I do not understand what you're saying but I agree. So, bubo ka. Di ba? So, ngayon, sino ang nasa likod ng AX? Si Amy. So, walang kinalaman si Congressman Martin Romualdez or si House Speaker Martin Romualdez. So, bakit si Martin Romualdez ang kinasuhan? At based sa kanyang narinig na wala namang resibo, wala namang pruweba, wala namang ebidensya, kasi allegedly, based on what we've heard. Di ba? So, ibig sabihin, fake news. Ay, Diyos mio Marimar,
Ano ang mangyari ngayon kay Aimee Duterte? Ha, sabi ni Naida Padayaw Halls. Akap AX tupad si Romualdez, si Luistro pasalamat kay Romualdez, FYI. Sabi ni Another Prayer. Sure ka? Ang AX kay Romualdez? I-search natin. I-search natin kung si Romualdez ba talaga ang nasa likod ng AX. AX. Dito na. Kung ito'y babasahin ko ngayon. Ito ito, gusto kong ipaalam sa inyo Ito na, basahin ninyo ang nasa taas. Screenshot nyo. Pag may nabigkas na pangalang Aimee Marcos dyan, ibig sabihin hindi si Romualdez yan. Na-screenshot nyo na, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, basahin ko. DSWD to revisit AX policy for expansion of mid assistance in November 21, 2024. AX program Senator Aimee Marcos, who is the principal sponsor of DSWD on 2025 budget. So paano yan? Ayan November 21, 2024. AX Assistance in Crisis Situation Program, Senator Aimee Marcos, who is the principal sponsor. So, ibig sabihin, kay Aimee Marcos nga. So, paano nangyari na si Romualdez ang pinupugtukan ninyo ng galit? Bakit si Romualdez ang iniipit ninyo at pinagbintangan ninyo? Ay God, hindi ko pinagtanggol dito si Romualdez hindi ko kilala yan, hindi ko nakausap yan, hindi ko nakita personal. Hindi kami friend. Di ba? Pero ako ang may sabi sa inyo. Bakit na principal sponsor of the DSWD Senator Aimee Marcos. DSWD revisit AX Policy 4. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, grabe sa totoo lang mga loyalista, mga kakamping, mamaya speaking of kakamping, kaya nga ayaw ko dyan sa mga DDS na yan. Alam nyo, sa totoo lang speaking of kakamping, mamaya meron po tayong tatalakayin. Kasi nga gusto nila palitan si Speaker Otos ng team leader, sabi ni Jinky Series. Disparate move ng DDS trolls. So solid kakamping supporter PBBM for the bright future. 'Di ba? Kasi gusto nila sila ang tatanggapin kaya nagwawala sila. Wala nang magawa sila, gusto lang nilang sirain ang kredibilidad ni House Speaker kasi gusto si Gloria ang maupo. 'Di ba? Ma'am Ami Campbell, Ma'am Dali, Babes, and kay Arrest and kay pambansang nanay survivor. Limnio Savirino, may galap shout out po. Di ba? Klarong-klaro po. More, the other chunk of that is for the infrastructure development of the district. So, naka-divide yan lahat, tatlo. And yeah, Do you know yung pagka-divide? How much? Ito lang kung sakali man na totoo ang sinasabi nito based on what he heard. What he's heard or what he heard, no? Maraming salamat po, ma'am, sa Ma'am Alwad Bumalud sa yung super chat. Mega love shout out Kent. It's been a long time. BBM solid watching in Norway. Hello po sa iyo, Ma'am Alwad, dyan sa Norway. So kung totoo man ang sinabi niya na 150 million per congressman na pumirma para i-impeach si Sara. So saan nga ba mapunta ang 150 million? Infrastructure development of the district. Infrastructure. Infrastructure development in district. Kung saan naka-base ang mga congressman. So, kung ako'y congressman, pipirma ako.
Bakit? Once nang pipirma ka para i-impeach mo ang kawatan, i-impeach mo ang, di ba? I-impeach mo ang magnanakaw sa kaban ng bayan, makatanggap ka ng 150 million. Pero saan mapunta ang 150 million? Siya na mismo nagsabi, ha? And more, the other chunk of that is for the infrastructure development of the district. So, more on the chunk of that, mapupunta sa infrastructure of the district. So, kung ako ba naman papipili, alam niyo mga DDS, no? Tapusin niyo pala dapat yung video bago niyo sabihin, binayaran. Kasi dito, kasi dito ang mangyayari, binayaran ang congressman para pumirma na ma-impeach si Sara, pero mabigyan sila ng project para sa mga infrastruktura, sa mga distrito kung saan yung mga congressman na bibilong. So, pag tinapos mo, pag umpisa lang talaga panuorin mo, so umpisa pa lang based on what we've heard, so, chismis na. Diba? Sumaritisan lang. Diba? Pero pag idugtong mo, allegedly, disclaimer, sabi niya, the views and opinions of the candidates, the views and opinions of the host, the show, the management, and the network, sabi niya, so wala daw kinalaman. Walang kinalaman ang nag-interview sa kanya at ang show na nag-interview sa kanya. Pero ang problema kasi doon, pag basahin mo at tapusin mo ang kanyang sinabi, yun pala, pag nakatanggap ang isang kongresista ng 150 million dahil pumirma siya na ma-impeach si Sara, mapupunta sa mga proyekto sa distrito kung saan yung mga congressman na naka-base. Di ba? So, una pa lang, nasabi na dito at pagkaintindi ng mga DD shit, di ba? Nagnakaw talaga. Binayaran talaga sila ng 150 million para ma-impeach si Sara. Pero ang sabi niya, based on what we've heard, so chismis lang. Na kapag nakatanggap daw ng 150 million, mapupunta rin din lang din naman sa taong bayan. Di ba? Sa taong bayan lang din naman pala mapunta. Di ba? Mamili kayo. Mga loyalista, kakamping ang DDS. Pipirma ka, i-impeach si Sara para magkaroon ka ng pondo pang proyekto mo para maibigay sa taong bayan, o hindi ka pipirma, manatili kang ikonsinti ang pagnanakaw ni Sara.